Yes, good morning. Are you blessed, church? Amen, amen. Naninibago kayo, no? But praise God, after 2 days may boses na ako. I believe I'm the healed of God. Pero mamaya mawawala na po yan. Uh, Masasanay din kayo. Amen, amen. So today, we are so blessed because ako po, personally, I'm so blessed because akala ko kanina umaga ay walang lumalabas talaga na boses sa akin. And for 2 days, ako ay talagang flat on my bed. Sabi nga siguro ni Brother Joel, ito yung uso ngayon pero ayoko makiuso dahil hindi masarap sa pakiramdam. Pero the good news is, wala nang masakit sa lalamunan ko. It's because, di ba, usually pag ganitong matindi, parang hindi ka makapagsalita. But praise God, this morning, I was able to talk once again. Ang sarap pala magsalita, ano? At nakakatuwa ang Panginoon dahil alam natin na may ginagawa po siyang breakthrough sa atin. And while I was preparing this message about healing, sabi ko bigla ako nagkaroon ng ganitong problema, ng ganitong sakit. Kung kailan ka nagpe-prepare ng word for healing, and I believe that this message is really very timely because marami po tayong mga kapatiran na dumanas ng miracle at isa po dito ay kasama natin ngayon, buhay na patotoo, si Kuya Rodney, ang anak ni Brother Ken. For the past, I think, for the past how many days, si Rodney po, for your information, siya po yung nakakalakad na ngayon, kasama na nga natin, siya po yung nagkaroon ng karamdamang GBS. Si Ate Jackie nagkaroon din ng GBS before. But by the grace of God, nakakasama na natin kumakanta dito sa pulpito. And just recently, nakita ko sa isang video nila Brother Ken, si Rodney ay pinapaliguan sa kanyang higaan, sa kanyang bed. But praise God, ngayon ay nakakatayo na. Di ba? It's a miracle. Amen. And also mamaya po, just right after the message, mamaya po magbibigay tayo ng testimony about kay Kuya Junex na nasa Cebu. Mamaya po ay babalitaan tayo. Siguro babasahin na lang ni Mrs. yung kanyang patotoo. Ang dami nating blessings talaga. At alam ko bawat isa po sa atin dito ay mapapagpala tayo ng Panginoon. Amen. So please, bear with me. At sa mga nanonood online, yes, hindi po ito si Inday Garutay. May mga nakakilala kay Inday Garutay. Ano? Yes, my name po is Laverne Duot and welcome to Solution Grace Church. At mamaya, mag-iiba na to. Mag-iiba na. Di ba? Sarap eh. Pati yung tawa ko walang tunog eh. At nakakatuwa po dahil mamayang hapon, magmi-minister pa tayo sa Taytay. So, napaka-perfect talaga nung timing. Ano. Pero alam natin that God wants you to see kung paano pong himala ng Panginoon sa buhay ko. Kasi sa totoo lang, I praise God. Nagulat ako, walang sakit ng lalamunan eh. So, alam kong I am the healed of God. Amen. At wala na yung sakit ng katawan ko, nakakatayo na ako ngayon. At nakaligo na rin. Mabango. Praise God. Are you blessed, church? And are you excited for the word? Amen? Sige po, let's pray po muna. Abba, we thank you once again. Ang dami namin mga bagay na ipagpapasalamat sa iyo. And so Lord, today I pray na kayo po ang marinig nila through me. And I affirm the blessings that you would be giving us through this message. Salamat, Panginoon, for touching the lives of each and every one through the songs that we already sang kanina through the praise and worship. And this time, Lord, I pray for the message that will be given by your servant, O Lord, by your kid, Lord. Use me, Lord, as your mouthpiece. Gamitin niyo po ako para mailahat ko po at maipahayag na malinaw ang iyong salita. Nang sa gayon, ay patuloy po kaming mamangha sa yaman na yung biyaya. Panginoon, pinagkakatiwala ko po sa inyo, aking tinig, ng oras na ito, at sama-sama po kami papapagpala na iyong salita. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Ang message po natin for today is entitled
Sige nga mga anak, pakilagay yung ating first slide. Hear Christ's word and experience breakthroughs. So importante po, no, for the past how many Sundays ay pinag-usapan natin, you have to be careful about the doctrine that we're hearing because I believe that doctrine matters. Napaka-importante po ng doktrina. So may epekto po ito sa atin. And when you hear Christ's word, hindi po God's word, magkaiba po kasi yun eh. Yung God's word po kasi, in Romans chapter 10 verse 17, so then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Yun po yung nakalagay sa King James Version. But in the original text, so then faith comes by hearing and hearing by the word of Christ. Now what's the difference? The word of God, it includes the 10 commandments. But the word of Christ is just grace. Pero binabalikan pa rin po natin yung lumang kasunduan for us to see the beauty of the new covenant. So for you to see breakthroughs and experience breakthroughs, you have to keep on hearing the word of Christ. Di ba sabi ng Romans 10:17? So then, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Marami po mga mananampalataya sa ngayon at mga pastor, sinasabi nila, kung gusto mo lumago ang pananampalataya mo, when you pray to God, Lord, gusto kong lumago yung pananampalataya ko, bibigyan ka rin ng problema ng Panginoon. Wala pong gano'n sinasabi ang Bible. Nakakatawa, gumagawa ng sariling mga theology o doktrina ang mga kapatiran natin na wala sa Bible. Napakinggan lang. Now, paano po lumago ang pananampalataya natin? Once again, the scripture is telling us, so then faith comes by hearing and hearing by the word of Christ. Not just once, continuous po yun. Kasi hindi po magbibigay ng problema ang Diyos. At lagi ko po dinidiin ito sa ating church. Ang binibigay po ng Diyos ay solusyon. Hindi problema. Kasi kung problema po ang binibigay ng Diyos sa atin, dapat po ang pangalan ng church natin, Problem Grace Church. Pero Solution Grace Church. Because we believe that God is not giving us problems but solution. Breakthroughs. Amen and amen. So ngayon po, pag-uusapan natin ang tugon sa katanungan natin. So this is our question for today. What message do you need to hear in these trying times? Alam niyo kanina po, pagbukas ko ng Facebook habang gumagawa ako ng advertisement about our service today, meron ako nakita na napakalaking post ng isang pastor. Magsisi na kayo, repent. Dahil meron pa siya sinabi doon, mga taong gobyerno, mga tao, lahat, magbalik loob sa Diyos dahil pinaparusahan na tayo ng Diyos. Pangatakot kayo. Meron ding binahagi sa amin kagabi na video sila sa Sir Sally. Hindi ko nababanggitin kung sino po yung kilalang pastor na yun. Sinasabi niya na talaga namang ang pagpapala ng Diyos daw ay nakabase sa ating mga gawa. Well, that is true in the old law-keeping covenant. But under the new covenant of pure grace, we are greatly blessed today because of what Jesus has done on the cross. Yun lang yun. Amen? Palapaan natin ng Panginoon. So going back dito sa nabasa kong post ng pastor, repent dahil nagagalit na ang Diyos sa inyo. Tingnan niyo po katabi ninyo. Yan yung mga taong kinagagalitan ng Diyos. Galit na galit, nagpupuyos ang damdamin ng Panginoon, sabi niya. Dahil, according to Him, sa mga nakalipas sa panahon, ay sunod-sunod po natin naranasan ang samot-saring kalamidad. Di ba? Korupsyon, mga bagyo, pagbaha. At ito po mga nakalipas sa araw, lindol sa Baguio, 4.8. Makailan sa Cebu. Cebu ay 6 point, ilan po ang Cebu? 6.9. And then ang Davao NCDO ay naglalaro daw sa 7.4, sabi ng GMA tsaka ng TV Patrol. Pero sabi nung iba, Phibox yata 7.6. So bahala na po kayong mamili kung anong magnitude ang gusto ninyo. It's up to you. And then kagabi, sabi yata ni Aryan, kasi si Aryan yung aming weather forecaster sa bahay. Sa Zambales yata meron din. Saan pa, Kuya Nestor? Leyte. Sunod-sunod, ano? So ito raw po ay hindi lang basta-basta mga kalamidad. Meron daw po ng pangungusap ang Diyos na magsisi na ang tao. Well, basically, hindi po tayo pinaparusahan ng Diyos. Sabi po ng Romans 8:22,
lahat po ng sang nilikha, all of creation is now groaning. Alam niyo bakit? Because we still live in this fallen world. Bagsak po ang kalagayan ng mundo. And this is expected to happen. Hindi po ito galit ng Diyos. Dahil hindi po pwedeng magalit sa atin ng Diyos. Because 2,000 years ago, lahat po ng galit niya, ibinunto niya sa kanyang bugtong na anak. At according sa law, pag pinarusahan ka ng Diyos today, that's double jeopardy. Wala si attorney dito pero I believe kung nandito po siya, he would agree with me. At sa mga nanonood na abogado, pag kayo po ay binagbayaran nyo ng kasalanan, hindi nyo na pwedeng pagbayaran pa uli. Ang tawag po doon ng mga abogado, double jeopardy. Since Jesus paid the price at the cross, hindi na po tayo pwedeng magbayad. Amen, church? Amen. So mga kapatid, nais ko pong pagyamanin sa ating pag-usap na ito, ang kapayapaan na hatid sa atin ng Panginoon. Kaya po sabi niya in John 14:27, "Peace I live with you. My peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid." So for you to be afraid, nagsisimula muna sa isang pusong troubled. So sa mga naranasan natin mga paglindol, aalamin natin ano yung sekreto para hindi kayo maging troubled, para hindi kayo maging fearful. Kasi ang default mood po natin mga mananampalataya ay peaceful. Sabihin mo sa katabi mo, peaceful. Relax. Sabi nga ni Danny Javier nung nabubuhay, relax. Relax lang. Relax lang. Huwag tayo na tataranta. Chill, ika nga. Now, yung pong kapayapaan na binigay sa atin ng Panginoon, He already bequeathed it to us. He already gave us the peace. Now, kapag tayo po binigyan, pwede natin pagyamanin yung kapayapaan yan. That's the good news. Ako mas gusto ko nananaga ng kapayapaan. How? Sabi na 2 Peter chapter 1 verse 2, "Grace and peace be multiplied to you. How? In the knowledge of God and of Jesus Christ our Lord." So, for you to multiply that grace and peace, you have to have a regular Bible study. Yung nakikilala natin ng Diyos. At saka yung mga tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. So mananagana po ito. Ako gusto ko managana, lalo in these trying times. Di ba? Ano yung mga bagay na dapat natin pinapakinggan in these trying times? Dapat nakafocus tayo sa Panginoon. Hindi po tayo masyadong nakafocus sa mga lindol. Of course, you have to know, pag kayo po ay alam natin yung mga gagawin natin pag lumindol. For example, dito po sa kwartong ito, yung pong inyong kinauupuan, pwede nyong gamiting sanggalang. So, sa inyo na upuan na yan. Dadali nyo yung upuan ninyo para sakali, ano? Ang problema nila, Ate Maisa, mabigat yung kanila. Yun lang. Mag-aagawan sila dun. So, kanya-kanyang upuan na yan, ha? Sa inyo yan, Ate Maisa, at saka si Kuya Ed. Saka pinapaalala ko yung upuang yan, 20% ang ikapo dyan. Ha? Senior na. So, ang kapayapaan po ay nasa sa atin na grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus Christ our Lord. So the more po tayo nagkakaroon ng regular Bible study, and of course when you come to church, nakikinig po tayo, nananagana po yung biyaya at kapayapaan. Kaya napansin nyo, kahit may mga paglindol, meron tayong kapayapaan because this is our default mode. Nananagana tayo. Hindi lang tayo payapa, nananagana tayo sa kapayapaan. Believing, since nagkakaroon po tayo ng Bible study, alam natin ang Biblia, dahil tama po yung doktrina natin, pag may mga dumadating na mga kalamidad, hindi tayo natataranta. Hindi tayo napapaisip, naku po, Diyos ko, pinaparusahan mo kami. Meron ako napanood na video na nililindol sila. Of course, tayo po bilang mga kababayan natin sila, nalulungkot tayo for them. Pero ang hindi ko matanggap, habang lumilindol, Lord, sabi nung isa sa video, Lord, tama na, Jesus Christ, tama na. As if si Lord na nagbibigay ng lindol po, ano. That's the cause of, yung hindi nila alam ang gospel. Para bang, ang tingin nila sa Panginoon, nako, dahil galit ako sa lilindolin ko kayo. Sabi ng Bible in John 10 verse 10, "The thief does not come," referring to Satan, "except to steal, kill, and destroy." And then Jesus said, "I am come that you might have life." So hindi siya magbibigay ng lindol. At sinasabi pa ng iba, nagpapahatid ng balita ang Diyos na magrepent kayo, magbalik loob kayo sa Kanya.
through these calamities. No, no, church. Hindi po magpapahatid ng kalamidad ng Panginoon para manumbalik lang kayo sa Kanya. Because sapat na po yung krus. Sapat na yon. Amen. Hindi po pumalpak ang Panginoon sa krus. Hindi pwedeng, sabi niya, mukhang hindi umuubra yung krus ha. Mag-isip nga ako ng ibang paraan. Lindol naman para lumapit sa akin ng mga tao. Hindi po. Sapat na ang krus. And God is saying to us at sa mga nanonood po ng mga unbelievers, hindi po gagamitin ng Diyos ang kalamidad na ito para i-guilt trip ka ng Diyos, hindi po gawain ng Diyos yun. Tao gumagawa nun. But actually, ito po ang nangyari after the finished work of Christ on the cross. Sabi niyang Panginoon in 2 Corinthians chapter 5 verse 19, that is that God was in Christ reconciling you to Himself. Take note not counting people's sins against them, but canceling them. So, ibig sabihin, sa panahon ngayon, hindi na po ibinibilang ng Diyos ang inyong mga kasalanan. But canceling them, because God is in the ministry of reconciliation. That is, returning the favor with God. Wow! This is the beauty of the new covenant. So, pag meron po kayo napapakinggan, nababasa sa Facebook na, naku, nagagalit ng Diyos sa inyo, hindi po totoo yun. Because God was in Christ reconciling you to Himself. Siya na po ang gumagawa ng paraan. Now, ano po yung nangyayari sa atin? Ito ba ay galit ng Diyos sa tipo? Definitely not. Hindi po nagagalit ng Diyos lalo tingin sa kanyang mga anak. Because you are karito, you are greatly blessed and highly favored. You are accepted because of what Jesus did on the cross. Now, naniniwala po ho, we are in the last days. Malapit na po ang rapture. Pero bibigyan ko po kayo ng konting patikim lang. Matthew 24 is not about the rapture of the church. Hindi po siya mga signos about the rapture. Wala po kasing prophecy ang rapture. Ang may prophecy ang second coming ni Kristo. Magkaiba po ang rapture sa second coming. Okay? Ang rapture po, Jesus will be coming for us. While the second coming is Jesus will be coming with us. Okay? So, rapture muna, dito po sa church we believe in a pre-trib. Jesus will be coming with us, for us. Kakatagpuin tayo sa clouds. Then, merong 7 years tribulation, He will come back with us. Dito na sa lupa, tatapak na siya in Mount of Olives. Amen, church? Now, ito po papakita ko sa inyo. Ito po yung mga hula ng second coming. And praise God, nakikita natin at nararanasan natin sa panahon. Ibig sabihin, totoo po ang Bible. Matthew chapter 24, verses 4 to 8. And Jesus answered and said to them, take heed that no one deceives you. Why? For many will come in my name. Maraming magpapanggap ng mga Antikristo, saying, I am the Christ, and will deceive many. And you will hear of wars and rumors of wars. Diba nangyayari na po ito? See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation will rise against nation. Nangyayari na po ito ngayon. And kingdom against kingdom. And there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. Hindi lamang po sa Pilipinas. Mami, excuse me. Pwede makain ng water mo. And verse 8 tells us, all these are the beginning of sorrows. So mga kapatid, hindi po sa hindi kayang pigilan ng Diyos sa mga nangyayari. But these things were written in the Scripture. For us to believe, or for us to put our faith in Christ Jesus. So nangyayari ito, for us to see, totoo nga sinasabi ng Bible. Hindi siya nagkakamali. Amen. Excuse me lang po, iinom lang tayo para... Now, ano paalala sa atin ng Biblia? Na dapat daw po ba tayong matakot? Sabi ng Matthew 24 verse 6 once again, and you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled. So pag dumating po ito, hindi ka dapat natataranta as a child of God. See that you are not troubled, for all these things must come to pass. So ibig sabihin, talagang mangyayari po ito. But the end is not yet. John 14:27b. Ano sabi dito ng Panginoon? Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Amen.
So ito po ang gusto ng Panginoon na posture natin. Hindi tayo natatakot. Hindi tipong tayo pa yung nangungunang umiiyak. O Panginoon, please, digil niyo na po yung lindol. Lord Jesus. Ang maganda lang sa nangyayari sa ngayon, napapalapit ang maraming tao sa Diyos. Let us seize these days. Samantalahin natin. Hindi natin sila tatakutin, but we will give them the good news. Kasi akala ng maraming tao, naku, galit sa akin ng Diyos. Hindi po. Hindi talaga. God is so in love with you. Sa mga nanonood po sa atin online, pwede po pakilagay sa ating comment section. Lagay nyo, God is so in love with me. Mahal na mahal po kayo ng Diyos. Now, why are these things happening? Romans 8:22, because creation is now groaning. All creation is groaning. Dumadaing na po dahil bagsak pong kalagayan ng mundo. Papasama na papasama ang mundong ito. John 14 verse 1. Tingnan niyo po ito Yung John 14:27, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Bakit? Kasi in John chapter 14, meron siyang ipinapaalala sa atin. Same chapter let not your heart be troubled. Same thing, sabi ng Panginoon. You believe in God, also believe in me. And then verse 2 tells us, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Wow! This speaks of the rapture of the church. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. Excited po ba kayo dito? You should be. Hindi magandang mundo na to. Tayo po ay iaalis ng Panginoon dito. Amen. At makita natin. Amen. Parang isa lang yung nag-amen, ano? Are you excited about the rapture of the church? Alam mo yung maganda rito sa verse na ito, pakita natin ulit. Sabi ng Panginoong Jesus, and if I go and prepare a place for you, I will come again and then receive you unto myself. Siya po mismo ang tatanggap sa atin. Because sabi ng Panginoon, that where I am, kung nasaan ako, there you may be also. Gusto ko, naroon ka. Wow! Ayaw ng Panginoon, nandun siya, tapos nandito ka, nagdurusa ka. Gusto niya, kasama tayo. That's the rapture of the church. Amen? Excited po ba kayo? Amen. Now, mga kapatid, pagyayamanin po natin itong kapayapaan na ito. At meron pang breakthrough, isang kwento sa Biblia, matatagpuan sa Mark chapter 5. At natutuwa ako na meron tayong mga bisita ngayon na ito pong message na ito is really for you and for me. Sino po dito gusto ma-experience ng breakthrough? So paano yung mga hindi nagtaas ng kamay? Sayang. Sayang, ang bibigat ng mga kilikili ninyo. Ulitin natin, sino dito may gusto ng breakthrough? Amen! Kasi yun ang makikita sa atin ng mundo This world is getting darker and darker, but the church is getting brighter and brighter. Yun po yung patotoo natin. So makita natin dito sa kasaysayan ito, na kung saan, itong babae sa kwento ay hindi lamang po siya nagkaroon ng kapayapaan. At mula sa kapayapaan yun, nakamit niya ang kagalingan. Kagalingan mula sa Panginoon. Ito po yung babaeng Hudyo na sa loob ng 12 taon ay nagkaroon po ng pagdurugo. Alam niyo na siguro yung kwento. And babasahin po natin in verse 25, sa nakalipas sa 12 taon, ay siya po ay dinurugo. At pagdating po sa verse 26, naubos na po lahat ng kanyang pera sa pagpapagamot. Pero ang masakit pong balita dito, hindi siya gumaling, lalo pang lumala ang kanyang sakit. Now, tingnan natin. Mark chapter 5, verses 25 until 26. Now, a certain woman had the flow of blood for 12 years. Verse 26. And had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better, but rather grew worse. Now, in verse 27, something happened. Kasi meron siyang paniniwala dito. Mas tuloy na natin, verse 27. When she heard about Jesus. Take note when she heard about Jesus. Now, the question is, what did she hear about Jesus? Now, when she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. Alam niyo po, church,
Itong babaeng ito ay Hudyo. Yung kanyang ginawa ay sobrang delikado. Bilang Hudyo na dinudugo, hindi po kayo marapat na makihalubilo at makisama sa maraming mga tao. Because under the law of Moses, ang mga madudumi in Numbers chapter 5, verses 1, 2, and 3, kabilang po ang babaeng dinurugo sa itinuturing na marumi ng Diyos. Kapag sila po ang madumi, nakahipo sa malinis, ang mga malinis ay nagiging marumi. Now, bakit ko sinabing delikado? Dahil kung natagpuan po yung babaeng ito, nakita nila, dahil sabi ng Biblia, binasa natin kanina, umaagos yung kanyang dugo. Mga kababaihan dito, di ba, pag dinudugo kayo, wala namang umaagos, nakakahiya yun, di ba? Kanina, si Sister Fordelis, nakaupo ng communion eh. Sabi ko, ay, pasok na pasok doon sa message ko. Mamaya tatawagin natin si Sister Fordelis dito para merong sample. Hindi. Bilang dinurugo, madumi, pwede po siyang pagbabatuhin hanggang sa kamatayan. Under the old law-keeping covenant. So ang tanong, ano yung dahilan para magkaroon siya ng lakas ng loob para lapitan ng Panginoon at alam niya, bago niya malapitan ng Panginoon, kailangan niya makipag-siksikan sa maraming tao. And the answer is, when she heard about Jesus. Now, bakit kayo nasa church? Because you have heard something about Jesus. Amen? Bakit kahit umuulan, dumarating kayo sa church, nagba-Bible study? Because you have heard something about Jesus. And I suppose, and I believe, yung babaeng ito, Hudyo siya, hindi po tungkol sa kautusan na kanya napakinggan. Because bilang Hudyo, alam na niya ang kautusan. But when she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched him. Hindi po niya alintana, kasi hodang mamatay ako. Meron akong paniniwala. Bakit siya meron paniniwala? Because baka ini-stalk niya ang Panginoon. Kung saan pumunta ang Panginoon, sinusundan niya. Nakikibalita siya. Nabalitaan niya siguro kahit madumi ka, pag lumapit ka sa Panginoon, hindi ka niya itataboy. Kahit na makasalanan ka, lalapitan ka pa rin ng Panginoon. When she heard about Jesus, di ba, that's the new covenant. Samantala, ang katuruan ngayon sa panahon natin ngayon, pag madumi ka, hindi ka pagpapalain ng Diyos. No. You can come to Jesus as you are. Amen. So this is the beauty of the new covenant. This is the beauty of grace. When she heard about Jesus, she was able to come to Him. Now, ano pong paniniwala niya? Tuloy natin ang kwento. Dahil po sa pakikinig at pakikinigay na sinabi ko kanina, umaakma po ito sa sinasabi ng Romans chapter 10 verse 17. So faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Pansinin niyo po, kapag kayo po ay nakikinig ng mga balita tungkol sa lindol, anong laman ng isip niyo? Lindol. Di ba? Matatakot po kayo. Amen? Church? Ganon din po. Fear comes by hearing. And hearing by the word of the world. Samantala sabi in Romans 10:17, so then faith comes by hearing and hearing by the word of Christ. Alam niyo po yung faith, ang definition ng faith para sa akin, it's having a good opinion about God. Believing that God is so in love with you. Yan ang faith. Ano yung fear? Believing that Satan is so powerful. Yun po ibig sabihin ng fear. Hindi ka naniniwala sa Diyos na mas makapangyarihan ng Diyos kaysa kay Satanas. That's fear, kaya kayo natatakot. 1 John 4:18 tells us, God's perfect love cast out fear. If you believe that God is so in love with you, aman pong takot na meron kayo, papawi po yun. Amen? Diba? So dapat po, ay pagyamanin natin ating mga sarili sa pagmamahal ng Panginoon. Kaya po dito every Sunday and every Tuesday sa ating Bible study, pinagyayaman ko kayo sa pagmamahal ng Panginoon because God's perfect love cast out fear. 1 John 4:18. Maganda pong memory verse yun. So tuloy natin ang kwento. Mark chapter 5 verse 27 to 28. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. Bakit pinupuntir niya yung garment ni Jesus? Bakit sa dinabi namin sa damit ng Panginoon, bakit hindi yung kwelyo? Kasi meron po itong prophecy in the book of Micah na yung kanyang shawl
ay magbibigay po ng kagalingan. So ibig sabihin, nagbabasa ng scripture tong babaeng ito. Then verse 27 tells us, "For she said, if only I may touch his clothes, I shall be made well." Yun ang kanyang faith. Why? Because she kept on hearing the word of Christ. Kahit saan siya pumunta, nag-i-stalk siya. Kasi hodang umaagos yung dugo. Nakita niya, mahawakan ko lang ang laylayan, damit ng Panginoon. I will be made well. Take note the word well. Now, tuloy natin. And then, it happened. Verse 29. Immediately, the fountain of her blood was dried up. Isipin mo, naranasan niyo po ba mga kababaihan, yung inyong pong pagdurugo ay parang fountain? Parang Pasko, ano? Uy, imagine niyo. Ang hirap dumikit sa babaeng yun. Mamumula ka. Na-imagine nyo, mga kapatid? So immediately, naampat po yung fountain. Naalala ko yung fountain pag uma-attend ako ng kasalan eh. May chocolate fountain. Okay yun, chocolate fountain, di ba? Pero ito, mamen, hindi magandang tanawin ito. Siguro yung katabi ng babaeng yun, nakita niya, kanina puti ako dito ngayon, namumula na ako. So after niyang ginawa, when she touched Jesus' clothes, immediately, sabi ng verse 29, the fountain of her blood was dried up, natuyo. And she felt in her body that she was healed of the affliction. Praise God. Praise God. So yun ang faith niya, church ha? Yun ang faith niya. Kanina, umaga, wala akong boses. Sabi ko, Lord, my faith is this. Pagtayo ko dito sa pulpito, magkakaroon ako ng boses. And it happened. Lahat ng kausap ko kanina, pagdating ko dito, hindi ako naririnig. Ano sabi mo? Sabi ko kay Kuya Nestor, sa Santipet. Wala akong boses eh. Pero ang faith ko, Lord, pagtayo ko sa pulpito, magkakaroon ako. And it happened. Yung babae, yun ang faith niya. Pag hinawahan ko ang laylayan ni Jesus, I shall be made well. So mga kapatid, ang pagkilos ng Panginoon sa iyo, nakadepende sa pananampalataya mo. Amen? So ano pinapaniwalaan nyo sa ngayon? Speak it out. Make the decree. Believe God for those promises of Him will happen through you and to you. Amen, church. Mark chapter 5, verse 30. And Jesus, immediately knowing in Himself that the power had gone out of Him. So alam niya, may nawalang kapangyarihan sa Kanya. And He turned around in the crowd and said, "Who touched my clothes?" So alam ng Panginoon, merong lumabas sa kapangyarihan sa Kanya. But His disciples said to Jesus, "You see the multitude thronging you, and you say, 'Who touched me?'" And He looked around to see her, the woman who had an issue of blood, who had that this thing. So inamin po ng babae. Inamin niya lahat. Lord, ako yon in verse 33. But the woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her, came and fell down before Him and told Him the whole truth. Siguro sabi niya, Lord, ako yun. Naku, siguro nahihiya siya sa Panginoon. Pero alam niyo po ang tugon ng Panginoon. When you ask from Him, mga kapatid, when you pray, isingit ko lang ito kasi laging sinasabi ng rehiyon, lumalapit ka lang naman sa Panginoon dahil humingi ka ng Panginoon. Pwede yun. Pwede yun. Kanino kayo hihingi? Kay Satanas. Yung ibang tao, pinipigilan sila na kanilang church. Pag lumalapit sa Panginoon, ayaw nila Panginoon. Umaasa sila sa sarili nila. And that's doomed to fail. So God loves it when we ask from Him, even big things. Amen? This is good news. Tatay natin siya eh. Pag meron kayong sakit, Lord, I claim healing. Thank you, I'm receiving it. Kung meron kayong kakulangan sa bahay, Lord, I thank you for the provision. Humingi po tayo sa Kanya. It is His good pleasure to give you the kingdom. So dito sa church na to, I'm telling you, pwede kayong lumapit sa Panginoon, sabihin yung Panginoon, pengen naman po noon. Pwede yun. Kanino ka hihingi? Don't feel guilty about it. Binigay na sa inyo ng Panginoon yan. Di ba? So dito yung babae, siguro meron siyang sense of guilt. Inamin niya lahat. Pero tingnan niyo po ang reaction ng Panginoon, verse 34.
And Jesus said to her, "Daughter, your faith has made you well." Siguro she was expecting na magagalit to, pero hindi eh. "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction." Ganon kabuti ang Diyos natin. Amen. Pag may kailangan kayo, you ask from Him directly. Huwag na sa ibang tao. "Lord, wala po kaming pagkain. Lord, wala po akong boyfriend." You ask the Lord about it. May tumatawa dun sa bro na yun. Girlfriend, pwede. Baka hindi lang kayo humihiling. "Lord, salamat po for your provision." He loves it when we ask from Him even big things. Lalo na big things. Amen. Huwag kayong mag-guilty. Mayaman po ang Diyos natin. Nung binigyan ako ng message ni Brother Ken about kay Rodney, hiningi ko talaga sa Panginoon, "Lord, Ikaw ang Diyos ng kagalingan. I decree healing kay Rodney in Jesus' name." Kaya nag-pray namin mag-asawa. Yun po yung magagawa namin eh. And I have the access as a child of God. Naniniwala ko meron akong access sa Panginoon. Ilalapit ko yung anak na aking kaibigan. "Lord, mahal mo si Rodney." Ako nga eh. Hindi man kami magkamag-anak, mahal ko siya eh. Pero mas mahal mo siya. So we decree healing be upon him. And it happened. Amen. Mahal tayo ng Panginoon. Let's go back to verse 34. It's still with Mark chapter 5. "And Jesus said to her, Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction." Now, kung titignan po natin itong talatang ito. Di ba tingnan niyo po, sabi dito mga kapatid, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace." Now, tingnan niyo po itong word na peace. Go in peace. Dito muna ako Kasi napapanahon ito, sabi ko, "Lord, thank you for the revelation," habang inaaral ko po ito. Yung word na peace in Greek, Irene. Sabihin niyo nga po, Irene. Calling Ate Irene, yung aking pinsan. Ang ganda ng pangalan mo. Pag sinabing Irene, shalom. In Greek, Irene, peace. Now, itong Mark chapter 5 verse 34, yung peace dito, it's the same Greek word in John 14:27. So, ibinigay na sa kanya, sabi ng Panginoon, "Go in peace and be healed of your affliction." So, ito rin po yung peace na binigay ng Panginoon sa kanya mga disipulo, hours before siyang ipako sa krus. Isipin mo ikaw ang mamamatay, ikaw pa nagbibigay ng kapayapaan sa mga disipulo. Baliktad, no? Dapat yung mga disipulo nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. "Lord, okay lang yan, kayang-kaya mo yan." Pero ikaw yung mamamatay eh. Pero sabi ni Jesus dito, "Peace I live with you, my peace I bring." So Jesus' peace is I bring. Now, ano pong revelation dito? Ano naman kung Irene ang peace ni Jesus? Now, mga kapatid, ano yung peace ni Jesus? Alam niyo po yung peace na meron si Jesus? Ito yung kapayapaan na kaya niya matulog sa gitna ng unos ng bagyo, sa gitna ng karagatan. Di ba, naalala niyo po, ginising pa siya ng mga disipulo niya, "Lord, do you not care? Binabagyo na tayo, ang himbing pa ng tulog mo." Ito yung kapayapaan na meron ng Panginoon. Ito rin po yung kapayapaan na habang natatanaw ng Panginoon at natatarantay yung kanyang mga disipulo, paparating yung 5,000 mga kalalakihan. Hindi pa bilang dito yung mga bata at mga kababaihan. Anong problema ng mga disipulo nila? Saan tayo kukuha ng pagkain para pakainin niya ang 5,000 yan? Anong sabi ng Panginoon? Relax siya. This is Jesus' kind of peace. Ito rin po yung peace na kung saan, babalikan ko yung John 14:27. Hours before po siya magdusa. Pero nandun po yung kanyang kapayapaan. So ibig sabihin mga kapatid, it's possible for us to have this peace because Jesus already bequeathed this peace to us in the midst of calamities. So pag tayo po, kunwari lang nilindol ng Manila, ano po ang posture natin? Hindi tayo yung unang-unang tatakbo at matatakot. Because the peace, the Irene of Jesus is in us. Amen? Ayoko pong makikita kayo sa reels niyo, "Panginoon, tama na po si Lindol pa. Lord, please." Tapos makikita natin, taga-SGC yan na.
Parang drummer ng SGC, anak. Now, sabi ni Jesus, my peace, this is Irene, I give to you, I bequeath to you. Amen. So it's possible, nakakagulo ang mundo, tayo po ay peaceful. Yes. Meron pong isang drawing competition. Ang theme nila, peace. Alam niyo yung nanalo, nag-drawing ng lalaki na tutulog sa bumabag yung kapaligiran. Siguro ginaya niya lang yun sa Bible. So ganun po tayo. Even though this world is getting darker and darker, but ours is getting brighter and better. Amen. Now, sabihin mo sa sarili mo, Lord, sabihin nyo, say this with me, Lord, thank you. I've got your peace in me. Mas maganda yun, may confidence. Lord, thank you. Once again. I've got your peace in me. Amen? So pag sakasakali pong may nabalitang kay Lindol, ha? May kapayapaan po tayo, ha, mga kapatid. Amen, church? Now, meron pa ako magandang mga salita dito found in Mark chapter 5, verse 34. Tingnan natin, dalawang salita na by hearing the word of Christ, you will see and experience breakthroughs. Tingnan po natin ito, mga kapatid. Ha? And he said to her, daughter, your faith has made you well. The word well, in Greek, it's sozo. Pag sinabing sozo, salvation, healing. Hindi yun. Iba. Zozo, sabihin nyo nga po, zozo. Ibig sabihin, salvation, healing. So, well. Now, tingnan niyo po dito, it's the same word sa Mark chapter 5 verse 28. Sabi ng babaeng dinurugo dito, first she said, if only I may touch his clothes, I shall be made well. Sozo. Parehas yun. Okay? So, ito yung kanyang expectation, ito yung kanyang faith. Sabi niya, if only I may touch his clothes, I shall be made well. I shall be made sozo, or healed, or saved. Yun po ibig sabihin ng sozo. Yun ang kanyang faith expectation. Now, mga kapatid, maisingit ko lang pala. Maganda po dito, ha. Under the old law-keeping covenant, ang madumi, pag napahipo sa malinis, yung malinis madumi. Pero under the new covenant of pure grace, ikaw na madumi, pag hinipo mo ang Panginoon na malinis, yung marumi, nagiging malinis. Pero mamaya may breakthrough pa dito. Makikita natin, ha? Hindi po natatapos doon. Okay, dito tayo sa second word. Go in peace and be healed of your affliction. Take note of the word healed. In Greek, that's hugas. Sabihin niyo nga po, hugas. Parang hugas lang, no? Ano ibig sabihin ng hugas? Restored, made whole again, get back what you lost. So kung ano yung ninakaw sa'yo, babalik ka sa dati mong state. Okay? Amen, church? So naintindihan natin, that's hugas. Yung kanina, ano yung well? Zozo. Now, tignan niyo po kung gaano kabuti ang Panginoon. God doesn't answer your prayers, church. Amen? Wala nag-amen. Because whenever you pray, God will answer your prayers. Bakit? Tingnan niyo po dito, ha. Going back to Mark chapter 5 verse 28, ito po yung kanyang faith expectation. Ito yung prayer niya. For she said, if only I may touch his clothes, I shall be made zozo. Pero ang ginawa ng Panginoon sa kanya, hindi lang siya zozo. Hugas pa. Restored. Made whole again. Wow. So I believe, pagkatapos nitong aking nararanasan mamaya, restored na ako. Mas maganda pa ang aking state. Amen. Gaya na sinabi ko kanina, under the old law-keeping covenant, ang madumi, pag humawak sa malinis, ang malinis nagiging marumi. Under the new covenant of pure grace, ang madumi, pag humawak sa malinis na si Jesus, hindi lang basta nagiging malinis, gumagaling pa at nare-restore pa. Amen? Amen. Tama po sinasabi ng Ephesians 3:20. Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Wow. Ganon po katindi ang ating Panginoon. So when you hear the word of Christ, you will see and experience breakthroughs. Ano man pong kinakaharap nyo sa ngayon, mas maganda po yung estadong pupuntahan natin. Amen.
Amen. So church, keep on coming to church. Huwag po kayong liliban. Mas maganda ho ay in the coming days or coming months, we're still praying. Ang prayer po natin, mag-i-extend tayo. Kung papayag, and I believe, papayag in Jesus' name, mag-i-extend tayo pag ganun. Hindi pwede dito tatamaan si Nanay Josie. Mawawalan tayo ng karinderya. Pag ganun. Okay? Pag ganun. And pag pumayag sila, may dagdag bayad yun. And I believe God that He will provide for us. Kung lalaki ang bayad, mas malaki po yung provision ng Diyos sa ating church. Amen? Excited na kayo doon? Kasi, pag tumatayo dito si Jethro, nagiging masikip ng praise and worship eh. Kaya ang proposal ni Kuya Makoy kay Jethro, mag-jeta. Ang sikip eh. Umisikip daw yung church. But that is good news. Now, sa Mark chapter 5, verses 25 until 34, meron pang magandang mensahe ang Panginoon sa atin. Naalala nyo last Sunday, meron tayong pinag-usapang typology. May typology pala itong message na to. Pag sinabing typology, ano ibig sabihin ng typology? The study and interpretation of types and symbols originally, especially in the Bible. Now, in this verses, Matthew 5:25, Mark pala, 5:25 until 34, yung babae dito is a type of the church. Pag sinabing church, hindi yung building, tayo, or yung church itself. Makita natin, bakit may mga mananampalataya, tinanggap ang Panginoon, I believe, nanampalataya sila by grace alone, by putting their faith in Christ alone, ligtas sila. Pero bakit may mga mananampalatayang hindi lumalago, hindi productive, hindi fruitful sa kanilang buhay? Alamin natin from this typology. So, tingnan natin maraming mga mananampalataya sa ngayon, sabi ng Romans 10 verses 2 to 3, ito pong context na ito ng mga talatang ito, it's all about the Jewish people. Pwede natin gamitin sa ating mga mananampalataya. Maraming mananampalataya sa ngayon kung bakit hindi sila fruitful or productive because sabi ni Apostle Pablo in verse 2 until 3, for I bear them witness. Pwede natin ilapat ito sa mga mananampalataya na hindi fruitful. For I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to knowledge. So pwedeng ang mga mananampalataya, they are sincere in serving the Lord. Pero, hindi nila alam, they are sincerely wrong. Because they've got a wrong doctrine. Okay? Kaya po talaga mahalaga sa ating church, yung doktrina because doctrine matters. Verse 3. For they being ignorant of God's righteousness, and seeking to establish their own righteousness, have not submitted to the righteousness of God. Now, ano ba yung righteousness na pinag-uusapan natin? Righteousness under the old law-keeping covenant, for your information. For you to be righteous in the old law-keeping covenant, you have to fulfill the commandments of God. Kailangan mong gawin po iyon. So, ang old law-keeping covenant is all about you performing by keeping the law for you to be righteous. Okay? Ang new covenant, hindi by performing, by receiving the gift of righteousness. Wala po tayong gagawin by just believing in Christ and His finished work on the cross. By faith, believing that you are the righteousness of God in Christ Jesus. Okay? Wala tayong iniambag. Okay, ulitin ko. Under the old law-keeping covenant, you have to fulfill all the commands of God. Because the old law-keeping covenant is based on man's performance. So, para maging righteous ka, you have to do this, you have to do that. Kaya po, ang alphabet ng old law-keeping covenant ay do, D-O. Ang new covenant, hindi po D-O. D-O-N-E. It's already done. Okay? So, righteousness, under the new covenant of pure grace, is just receiving the gift of righteousness. Regalo po ito. Anong ginagawa niyo sa regalo pag may nagre-regalo sa inyo? Sinasabi niyo ba, magkano yan? Pag may nagre-regalo ba sa inyo? Di ba hindi? Subukan niyo akong bigyan ng regalo, hindi ko tatanungin kung magkano yan. Sige po, I challenge you. Bigyan niyo ako regalo, hindi ko tatanungin kung magkano, tatanggapin ko yan. Because that's the main message of the gifts. Pag binigyan ka regalo, you have to believe it. Sa akin po yan. And then receive it, and then use it. So dito,
under the new covenant of pure grace, hindi ito matanggap ng mga sincero na mga Christians, because marami pa rin po mga Christians ngayon at churches, they are still under the old law-keeping covenant, believing na kapag ginawa nila yan, pagpapalain sila ng Diyos. Well, that is half-truth. Totoo naman po talaga yon under the old law-keeping covenant. Now, ang mga tao po sa lugar na ito nagiging mayabang. Nagkakaroon ng self-entitlement. Sinasabi nila sa Diyos, ang aga ko dito, Lord, kailangan mo akong pagpalain. By having this mentality, you're under the old law-keeping covenant. Lord, wala pa nga sila dito Sa media, nandito na ako. Umuwi lang ako Sobra akong aga So, kailangan mo akong pagpalain. Yung mayabang, Yung mayabang tayo. Pero ayaw po ng Panginoon yon. Under the new covenant of grace, tayo po, naglilingkod tayo sa Panginoon, nagpapasalamat tayo, Lord, believing na even po yung lakas natin, it's given to us as a grace of God. Lord, salamat. Kanina po, alam nyo, biyaya talaga ng Panginoon. Kahapon at saka isang araw, ang sakit ng katawan ko, hindi ko sinasabi sa mga kasama ko sa bahay. Talagang sakit nung pinahilot ko kay Abes yung mga kalamnan ko. Ang sakit. Pero sabi ko, Lord, Sunday po bukas, gusto ko na sabihin kay, i-text si Brother Joel Bro, may nakahanda ka bang message? Sabi ko, nakakahiya naman. Pero praise God, pagdating po ng kanina, before 5, sabi ko, lakas ko biyaya po ng Panginoon yun. So lahat po biyaya talaga. So ang problema na maraming simbahan sa ngayon, they are still putting themselves under the old law-keeping covenant. Kaya sabi po ng verse 3, anak, pakilagay ulit sa Romans chapter 10, verse 3. For they be ignorant of God's righteousness. Nandito pa rin sila. Akala nila, for them to be righteous, they have to do such things. They have to fulfill the commandments of God. No. And seeking, sabi po ng talata, and seeking to establish their own righteousness. Delikado to mga kapatid. Have not submitted to the righteousness of God. What is the righteousness of God, by the way? It's by believing, receiving the gift of Jesus' righteousness. Remember, sabi ko sa inyo, in Greek, yung word na righteousness, ano yung ibig sabihin ng righteousness? Yung word na righteousness in Greek, di kayo. So yung righteousness na meron tayo, hindi kayo, hindi rin ako. Galing kay Lord yun. Amen? So this is, by believing in this, we are submitting to the righteousness of God. Amen. Now, kung ikaw ay isang mananampalataya at napapaisip ka, mukhang ako yung sinasabihan ni Pastor, parang nasa ilalim ako ng lumang kasunduan ng kautusan. At nakikita mo ang sarili mo, hindi ka lumalago. Ang bagal ng pagbabago sa'yo. Ibang tipo, ito yung mga taong mabilis mapagod sa buhay, entitled, parang binibilang lahat ng mga binibigay nilang paglilingkod sa Panginoon. Nakikita mo, ang hirap ng buhay niya. This is being under the law. Na meron pong paalala sa atin, dito na lang ako sa Isaiah chapter 64, verse 6. But we are all like an unclean thing, and all our righteousnesses are like filthy rags. Ano yung filthy rags sa Tagalog? Maduming basahan, Pero in the original context, yung pong filthy rags dito, ay beged edim. It means garments of menstruation. In other words, yung atin pong righteousnesses sa harapan ng Diyos, hindi po kasalanan righteousnesses, katwiran. Yung righteousnesses natin before God, tinitingnan lang po niya at minabasa niya bilang mga used or dirty sanitary napkins. I'm sure nakakita na po kayo. Kita na lang kuya, wag na sa amoy. Di ba? Madumi siya. Now, balikan natin yung babae sa kwento. Bakit siya dinurugo? Ito yung typology. Because that woman, being a Jew, alam niya ang kautusan. At bilang nasa kautusan, if you are still using your own righteousness, believing that you will be made righteous before God by your own righteousness,
kinagamit mo itong pasador na gamit na. At mga kababaihan, kapag kayo po'y this is the context by the way. Di po ba ang mga kababaihan, pag kayo po'y gumamit ng maruruming at gamit ng sanitary napkin, talaga hindi maampat ang dugo. May infection pa po kayo. Are you getting this, church? Ganon din po ang maraming mananampalataya. Bagaman ligtas po kayo, but still you're keeping yourself under the old law-keeping covenant. Ipinagmamalaki mo sa Diyos, Lord, ito yung righteousness ko. But before God, He sees that righteousness of yours bilang isang beged edim, garments of menstruation, madumi. So, kayo po ba mga kababaihan, gagawin nyo yung gamit na sanitary napkin? Hindi mo gagawin yun kasi talagang duduguin ka at magkakaroon pa po kayo ng infeksyon. Kaya marami mga kapatiran sa ngayon, ang kanilang buhay po ay na-infeksyon because they are still using yung kanilang garments of menstruation, yung kanilang self-righteousness because ayaw nilang umalis sa old law-keeping covenant. See, church? Once again, because, sabi ng Romans 10:23, at 10, verses 2 to 3, for I bear them witness that they have a zeal for God. Pastor, masipag naman but not according to knowledge. Yun ang problema. Hindi nila alam sa church nila yung new covenant of pure grace. Kaya po sila dinurugo, hindi naging productive. Kung babalikan nyo pa yung kwento ng babae, wala tayong nabasa na siya po yung nagkaanak for 12 years. Alam mo yung 12 years in the Bible? It speaks of a generation. For the one generation, nasayang ang buhay niya. Hindi siya naging productive. Hindi siya naging fruitful. Walang anak na binanggit Dinurugo nga Ang mga babaeng dinurugo, wala silang kakayahang magkaroon ng anak. At ganoon din po ang church. Kung kayo po, dinurugo kayo. Yung bang tipong nakikita na kayo ng mundo, lagi kayong victim, lagi kayong malungkot, hindi kayo nananagumpay sa buhay. It's because you're using your beged edim, your own righteousness. Hindi kayo lalago po talaga. So that's it. Sabi ng verse 3, still with Romans chapter 10. For they, these people, being ignorant of God's righteousness and seeking to establish their own righteousness, have not submitted to the righteousness of God. So how to submit to the righteousness of God? Church, huwag na tayong gumamit ng mga gamit ng sanitary napkin. Sa lahula po yun. Now, what's my point? Yun po ang tingin ng Diyos sa mga tao, mga Kristiyanong ipapasailalim sa lumang kasunduan na kautusan. Sa lahula. Take note we are talking about righteousnesses, hindi po sins. Sa mata ng Diyos, even po yung ating katuwiran, kapag pinagmamalaki mo sa Diyos, ito po ay maduming garments of menstruation. So, ibig sabihin, wala tayong pwedeng pagmalaki sa Diyos. Are you getting this, church? Kaya pala siya dinudugo. Pero tayo po, hindi tayo magdurugo. Lalo po tayong magiging fruitful, magiging productive, and I praise God sa bawat membro kayo po yung nagdadala na inyong mga kapatiran sa Panginoon. It's a evidence na kayo po ay fruitful sa inyong mga buhay. Amen? Amen? May gumagamit ba dito ng beged edim? Parang meron na. Tahimik. Okay, Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God and His righteousness. Now, for you to be productive, you have to seek first the kingdom of God and His righteousness. Pag inuna po natin siya, and all these things. Ano yung things na yon? Kasama po yung wants. Pag binasa mo yung mga preceding verses, and all the wants. Inumin, pagkain, damit, and all these things shall be added unto you. Yung hinahabol ng mundo shall be added unto you. Hindi po ba napakabuti ng Panginoon? Amen, church? Okay, let's go back to our question as we end. Habang papalapit na po yung ating mga praise and worship team. Now, what message do you need to hear in these trying times? Only hear the message of Christ and what He has accomplished on the cross. Yun lang po yung message na ilagay nating ipagmamalaki dito sa ating church. 1 Corinthians chapter 2 verse 2 tells us, sabi ni Apostle Pablo, for I made the decision. Church, I'm praying na ito rin po yung decision today. To know nothing
That is to forego philosophical or theological discussions regarding inconsequential things and opinions while among you accept Jesus Christ and Him crucified and the meaning of His redemptive substitutionary death and His resurrection. So church, yun lang po ang dapat nating binibigyan ng pansin. When you are hearing the word of Christ, pansinin niyo po, breakthroughs upon breakthroughs will happen to you. Amen? So anuman po kinalalagay ako, I speak for each and everyone, especially kay Rodney. Hindi lang sozo ang nakamit niya. Bro, yugas pa. Pangako ng Panginoon yun eh. As long as you go in peace, huwag na kayong matakot doon. Sabi ng Panginoon, di ba, Mark 5:34, go in peace and be healed, be hugas in your affliction. So the more peaceful you are, you will experience restoration. Your health will you will experience health more than pa dun sa natural original state niya. That's what I believe. Because God loves you so much. So, mga kapatid, gusto ko samantalin ang pagkakataong ito. Sa mga nanonood online, kung kayo po'y wala pang relasyon sa Panginoon, God loves you so much. Hindi po galit ang Diyos sa inyo. By keeping Christ's word in your ears, you will experience breakthroughs. But first, you have to receive Him as your Lord and personal Savior. Sabi po in Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that He was raised from the dead, you shall be saved. Amen. So, please pray this prayer with me. Mahal po kayo ng Panginoon. If you want to experience, sabi ng Panginoon, buhay na ganap at kasaya-saya. Angkinin mo ang pangako niya at tanggapin natin ang Panginoong Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas at maniwala na siya po ay nabuhay mula sa kamatayan. And then, sabi ng talata, Romans 10 verse 9, you shall be saved. So please pray this prayer with me. Buksan po ninyo inyong mga labi. O Diyos, kinikilala ko po ang aking sarili na sabiang walang kakayahan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, winakasan ang kasalanan ko. At makalipas sa 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli bilang patunay na ako ay ligtas na at pinaging malinis na sa aking kasalanan. Salamat po sa kaloob mong katwiran at sa buhay na walang hanggan. Amen at amen. So welcome to the family of God, Church. Tayo po tayo at papangunahan po tayo ng ating praise and worship para umawit sa Panginoon. Yes. Lift high your precious holy name. Come on, church. Oh, Jesus Christ, the Son of God, because of your love, our days. One more time, church. This is why we sing your praise. Come on, church. Lift high your precious holy name. Oh, thank you, Jesus. Oh, Jesus Christ, the Son of God, because of your love, our days bring, and this is why Thank you, we Jesus. sing your praise. Yes, Lord. Lift high Your precious holy name. Oh, Jesus Christ.
Amen. So church, gusto ko po ipaalala sa inyo, because of Jesus' love, our debts is paid. Wala na po tayong utang sa Diyos. All because Jesus paid the price at the cross. Church, gusto ko pong laging ipaalala sa inyo kung gaano kayo kamahal ng Diyos, and He loves you so much. Dahil isipin niyo po ito, mahal niya ang kanyang bugtong na anak, pero hindi niya po ipinagkait at ibinigay sa ating mga makasalanan. Now tell me, gaano ka kamahal ng Diyos para ibigay niya ang kanyang anak na walang bahid ng kasalanan? Sobrang mahal po kayo ng Diyos. At dahil naniniwala tayong mahal tayo ng Diyos, sabi po ng 1 John 4:18, anumang takot o pangamba, lalo po sa panahon natin sa ngayon, kapag alam mo at naniniwala ka sa sakdal na pagmamahal sa iyo ng Diyos, anumang takot ay papawiin ito. God's perfect love cast out fear. So kung anumang takot meron po kayo sa ngayon, even those who are watching online, let Jesus embrace you today and forevermore. Because He loves you so much. Yun lamang po ang bottom line. Pag nagpayakap ka sa Panginoon, papawi po ang lahat ng takot. Yes, hindi ko alam ang mangyayari next week or bukas. Yes, sabi ng Biblia, papasama po na papasama ang mundong ito. At nakikita natin ang mga tao. Sabi ng 2 Timothy chapter 3, men will be lovers of themselves, lovers of money. Marami pong mga tao ngayon ganon. Papasama po ito ng papasama. Pero one thing for sure, ang alam kong pwede kong sabihin at ipangako sa inyo, God will never leave you nor forsake you. Because He loves you so much. And when we have this sense of Jesus' love, ano man pong takot, papawiin ito. Lalo pa tayong tatapang at ibabahagi natin ang pagmamahal ni Kristo. Yun po yung ating response ability. Amen? Nagkakaroon tayo ng ability to respond to God, believing that He loves us first. Kaya minamahal din po natin ang mga tao sa paligid natin. So church, today, I would like to pray for you and let Jesus embrace you. Habang nagpe-pray po tayo, ano man takot meron po kayo sa hinaharap, bigyan natin sa Panginoon. Basta mahalaga, naniniwala ka, mahal ka ng Panginoon. And that's the bottom line. Oh, church, let's pray. Abba, we thank you so much for this time. Salamat sa iyong kapahayagan. Sa mga kalamidad na nararanasan po namin, especially sa aming bansa. Kalamidad ng korupsyon, pagkakabahabahagi sa aming pamahalaan, samot-saring pagbaha, pati po pagbaha ng putik, bagyo, lindol, halos sunod-sunod. Pero Panginoon, dahil alam namin na yung salita, naniniwala po kami, hindi po ito parusa na nagmumula sa inyo. Bagkus ito po ay signos ng mga nangyayari bilang paalaala po sa amin that these things will come to pass in the last days. Thank you, Lord, dahil marinaw sa amin na yung salita. Bagaman, dumidilim ang mundo, tulungan niyo po kami sa iyong biyaya na makita ng mundo ang liwanag sa aming mga buhay. Dahil naniniwala po kami na mahal niyo kami. Kaya, bagaman hindi namin alam ang mangyayari kinabukasan, hindi kami matatakot. Papakinggan lamang namin, Panginoon, ang tinig mo. At kapag pinapakinggan namin ang tinig mo, breakthroughs upon breakthroughs will happen. It will take place in our lives. At dinideklara ko po ito, dinidekrik ito sa bawat isa po na nakakarinig ng aking tinig sa aming church today. In Jesus' name we pray and we ask. Church, receive it. Panginoon, alam kong may ginagawa ka sa aming sambahan, sa bawat isa. Lord, use this church para sa aming bansa at sa marami pang mga tao sa aming paligid.
thank you for the breakthroughs. Alam ko, Panginoon, meron ka mensahe pinapahatid sa mundo. Thank you for using SGC. Thank you for using Solution Grace Church. At bawat isa ay makikita ng mundo bilang buhay na patotoo. At ano man po mga daladalahin aming mga churchmates. Ngayon pa lang, pinagpapasalamat na po namin. Thank you for the solution. Thank you for your provision. Thank you, Lord, for your answers. We receive it. Thank you, Lord. And even sa healing, hindi lang kami well. We are hugas. Restored, made whole again. And this was made possible through the finished work of your Son on the cross. Thank you, Holy Spirit, for this revelation. And we thank you, Father God. This we pray. In Jesus' name. And everybody would say, Amen and Amen. Stay blessed, church. Amen! Thank you, Lord, sa panibagong revelation na nakuha namin today. Naku, napakarami kong natutunan. Ikaw ba? Let us know in the chat box kung ano yung mga favorite takeaways mo, ano yung mga nagrema sa'yo from our message for today. Now, let us continue to honor and worship our Lord Jesus Christ by giving our tithes and love offering. But before that, let me remind you guys na ang inyong tithes ay para sa inyong home church. Pero kung kayo ay bago and you considered Solution Grace Church as your home church, here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on the screen on how you can give. Pwede nyo kunin ang aming account number, or kung nasa labas kayo ng Pilipinas, pwede nyo i-scan ang QR code ng aming bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we give our tithes and offering to the Lord, let me pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, Amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Emma, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.